hanggang sa namalayan na lang namin ang aming mga sarili na ginagawa na ang bagay na yun. Wala siyang pagtutol sa ginagawa namin. At maging ako naman ay walang pagdadalawang isip sa aming ginagawa. Makalipas ang mahigit 1 oras ay pareho kaming bagsak sa kama na pagod na hindi na namin nagawa pang magsuot ng balot sa katawan. Kinabukasan, pasado 11:00 na ako noong nagising. Medyo masakit na ang ulo ko, kaya napatitig muna ako sa kisame habang iniisip kung anong nangyari noong nakaraang gabi. Hanggang sa maalala ko na may kasama nga pala ako sa unit. Pagkalingon ko sa tabi ko ay wala na si Bianca. Dari-dari akong tumayo at lumabas ng kwarto. Wala na rin siya. Maging sa banyo ay wala na rin. Pero naabutan ko roon ang boxer short at t-shirt na white na pinahiram ko sa kanya. Ibig sabihin, isinuot niya muli ang black floral na dress. Napabuntong hininga na lang ako dahil sayang. Hindi ko man lang siya nakausap pa ng mas mahaba. Gaya nga ng nasabi ko na masyado akong nahumaling sa mga oras na nagkasama kaming dalawa at parang ayoko nang magkahiwalay pa kami. Pagkabalik ko sa kwarto ay binuksan ko ang blinds ng bintana para simulan magtupi ng kumot at magayos ng higaan. Nang alisin ko ang makapal na kumot ay nagulat ako dahil maraming bahid na natuyong dugo sa sapin. Bigla tuloy akong napaisip, first time ba ng babaeng iyon? Inalala ko ang mga kaganapan noong nakaraang gabi. Oo nga, nahirapan kami at halatang nasasaktan siya. Naalala ko rin ang marahas na pagkalmot at pagkapit niya sa likuran ko. Kaya tumalikod ako sa salamin upang tingnan ang likod ko. Nakita ko ang mga kalmot roon na halatang guhit ng mga kuko. Bigla tuloy akong nakaramdam ng konsensya. Mukhang nakuha ko ang bagay na hindi dapat kay Bianca. Tapos hindi ko man lang siya mapapanagutan. Kasi kung okay naman sana sa kanya ay gusto ko na rin talaga siya maging kasintahan. Single naman ako. Noong mapalingon ako sa maliit na lamesa ay may nakaipit na papel sa may lampshade kaya kinuha ko iyon. Hi Marco, thank you for the wonderful night. Hindi ko yun makakalimutan. Once in a lifetime experience yun para sa akin. Yun na kasi ang una at huli kong gagawin. Sorry sa stain sa bedsheet mo. First time ko kasi. Thanks again. B. Yun ang nakasulat sa papel. Hindi niya isinulat ang buong pangalan na Bianca, kundi isang letter B lang ang naroon sa ibaba. Pakiramdam ko tuloy ay para akong na-broken hearted sa babaeng hindi ko naman naging kasintahan. Lumipas ang ilang araw at balik eskwela na naman. Nasalubong ko sa hallway si Jake. Oh Marco, kamusta ka na nung concert? May naka-partner ka ba? Oo. Talaga? Ano, natuloy ba sa big event? Ayokong pag-usapan Jake. Tsaka nagmamadali na ako, late na ako eh. Walang ganang sagot ko pa. Sige insan, mamaya na lang. Wika niya at nagmamadali na ring magpunta sa klase niya. Nagpatuloy ng malungkot ang buhay ko at walang araw na hindi ko iniisip si Bianca. Napakailap naman kasi ng tadhana sa akin. Pinatikim lang ako tapos kinuha rin agad. At mukhang kasama pang nakuha ang puso ko. Ilang buwan ang nakalipas, may event sa school namin at may mga competition. May nakikita akong mga naka-costume, mga member ng dance troupe, at ang iba naman ay cheering squad. At hindi inaasahang may bumangga sa akin. Dahil sa mabagal naman ang lakad ko, kaya napaatras lang ako ng kaunti.
Pero tumalis ang babaeng bumangga sa akin at napaupo sa sahig. Mabilis naman akong lumapit sa kanya at itinaryo siya. Naka-costume ang babaeng iyon at naka-makeup. At noong itayo ko siya, ay bigla kaming nagkatitigan. Bayang ka? Gulat kong wika. Hindi siya nakapagsalita at nakatitig lang sa akin. Tapos may tumawag mula sa unahan. Bianca, bilisan mo! Magsisimula na! Hinila niya ang kanyang kamay na hawak ko, sabay tumakbo na patungo sa mga kasamahan niya. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng ilang buwan kong hinahanap ay naroon lang din pala nag-aaral sa pinapasukan kong paaralan. Napuno ng halo-halong emosyon ang puso ko. Masayang masaya ako na nakita kong muli si Bianca. Pero malungkot rin ako noong makitang wala siyang reaksyong parang hindi niya na ako kakilala o hindi niya nagustuhan na nagkita pa kaming muli. Natauhan na lang ako noong wala na sa paningin ko si Bianca. Kaya naisip kong sundan siya kung saan gaganapin ang mga competition. Pagkarating ko roon ay naupo ako at pilit hinahanap siya sa kanilang grupo. Ang hirap niya na ring hanapin dahil naka-uniform sila ng pare-pareho at maging ang pagkakaayos ng buhok ay magkakapareho rin. Kaya naisipan kong mas lumapit sa may harapan para makita siya. Pero hindi ko rin siya agad nakita. Nakita ko na lang siya noong nag-perform na sila. Doon ko siya natitigan ng mabuti at na-realize kong siya ang babaeng hindi dapat basta-bastang pinapakawalan kapag napadaan sa buhay ng isang lalaki. Maganda talaga siyang tunay, lalo na at naka-makeup pa siya. Pagdating naman sa tangkad ay hindi kami magkalayo. 5'9" ang height ko at mas mababa lang siya ng kaunti sa akin. Kaya sa tingin ko ay nasa mga 5'7" o 5'6" ang height niya. Tapos idagdag pa ang suot niyang 2 to 3 inches na high heels na sandals noong magkasama kami. Kaya halos magkapantay na nga lang talaga kami. Mahaba ang kanyang alon-alon na buhok na may pagka-brown at kaunting dilaw ang kulay. Maliit na muka, balingkinit ang katawan, maliit na bewang at nagmamalaking hinaharap. Panay tuloy ang lunok ko noon ng laway kapag naiisip na iyong napakagandang babaeng tinititigan ko ng oras na iyon ay minsan ko nang nakasama ng buong magdamag. Kaya naman, nag-decide akong ligawan siya ng formal. Parang hindi na ako mabubuhay ng maayos kung hindi ko siya magiging girlfriend. Noong matapos ang kanilang performance ay sinubukan kong pumunta sa area nila. Pero hindi ako makasiksik. Puro kasi mga kasama lang sa competition ang naroon. Kaya hindi ko magagawang makalapit. Kaya naghintay ako na matapos ang buong event at abangan siya. Noong matapos na ang event ay nag-alisan na ang mga estudyante. At agad naman akong lumapit sa kinaroroonan ng grupo nila. Bianca, pwede ba kitang makausap? Tanong ko sa katamtamang lakas ng boses dahil nakalimang hakbang pa ang distansya namin. Nang may tumayo na isang lalaki, mas matangkad iyon sa akin. Maskulado ang pangangatawan at namumutok ang muscles ng braso. Uy! Lubayan mo nga ang girlfriend ko kung ayaw mong samain ka sa akin. Wika noon sabay tulak sa akin. Tumayo din ang dalawa pang lalaki na tila mga alalay noon. Tiningnan ko si Bianca. Malungkot ang mukha niya na nakatingin sa akin. Kaya hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Uy, alis na kung ayaw mong masaktan. Singhal naman noong isa pang lalaki. Kaya wala naman akong nagawa, kundi ang umatras na lang.
Ayokong gumawa ng gulo. Habang naglalakad ako, gustong bumaksak ng aking mga luha at nanlalambot na rin ang aking mga tuhod. Hindi ako makapaniwala na nahuli na ako. May boyfriend na si Bianca. Sa bagay, ilang buwan na ang lumipas. Sa pagkakatanda ko na nga ay 6 na buwan na rin ang nakakalipas magmula noong makasama ko si Bianca sa event at sa condo unit ko. Diretso na akong umuwi, pero dumaan ako saglit sa isang convenience store para bumili ng alak at pulutan na delata. Pagkarating ko sa bahay ay tinawagan ko si Jake. Insan, siya tayo. Narito na ako sa bahay. Nakahanda na rin ng alak, pulutan at saka yelo. Sabi niya naman, Aba, ano yun? May isi-celebrate ba tayo o magluluksa? Ewan ko sa'yo. Basta pumunta ka na lang rito kung gusto mong uminom. sabi niya naman, Pwede rin bang magdala ng sariling pulutan? Bahala ka. sagot ko naman dahil inakala kong pagkain ang pulutan na sinasabi niya. Makalipas ang kalahating oras ay may kumakatok na sa pintuan. Nagulat ako noong pagbukas ko ay 3 silang naroon. May kasamang 2 magagandang dilag si Jake. Marco, si Trish, girlfriend ko. Ito naman si Faye, pinsan niya. Single yan. Mamamasyal kami dito ngayon. Kaso, nag-aya ka nga kaya naisip ko na lang na dito na lang sila ipasyal. Maganda rin naman dito sa unit mo eh. Ayos lang ba? Tanong ng tukmol kong pinsan na ang sarap kutusan. Paano ako magluluksa kung may iba kaming kasama? Kaya sabi ko na lang, Sige, ayos lang. Walang problema. Tara, tuloy kayo. pagkapasok sa pintuan ay agad umalik sa pisngi ko ang 2 dilag. Nagulat ako kasi hindi ako sanay sa ganong culture na beso-beso ang ginagawang pangbate. Pagkaupo nila sa aking maliit na sala ay hinahanda ko na ang alak. Pulutan na corn whip, juice at yelo. Hiyang-hiya ako sa 2 dalaga kasi wala akong matinong pampulutan. Pagluluksa naman kasi ang inuman na iyon, kaya hindi kailangan ng espesyal na pagkain. Kaso ito nga ang tukmol kong pinsan, nagdala ng pangmalakasang mga bisita. Nagpunta ako sa kusina at naghalughog ng ibang ipupulutan. Mabuti at may malalaking tortillas naman ako roon, kaya iyon na ang dinala ko. Nagsimula ang aming inuman. Hindi ko alam kung intensyon talaga ni pinsan na lasingin ang 2 iyon. Kasi pinapantay niya ang tasa na tagay noong 2 babae sa tagay niya para sa amin. Kaya mabilis na mula ang pisngi ng 2. Pasado 6:00 ay lasing na ang 2 babae. Nakasandal na sa akin si Faye. Si Trish naman ay malikot na ang kamay at gumagapang papunta kay Jake. Hanggang sa sinabi ni Jake, Insan, paggamit saglit ng kwarto mo ha. Mabilis lang to. Kailangan lang maglabas ng nuclear. Oo, sige. sagot ko pa dahil alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. Noong kami na lang ni Faye ang naiwan sa sala, ay sinabi naman noon, tayo ba? Magtititigan lang tayo rito? Sabi ko naman, Depende sa'yo. Ang pangit naman kung bigla na lang akong tatawid ng boundary eh. Pagkasabi ko noon ay tinitigan niya ako sa mata habang namumungay ang kanyang mga mata tsaka umupo sa akin paharap.